pinaka-basic, pero ito po ang pinaka, hindi naman pinaka, no? Pero nakakalimutan. Kasi usually kapag basic, ito yung nakakalimutan, ito yung nane-neglect ng bawat isa. But what we are going to talk about right now, Max English, no? So ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito ay ang basic na pinamagataang wala ba? Pinamagataang ayun. Pakibasa, 1, 2, 3, go! Three things a Christian must do. Sabihin mo sa katabi mo, Christian. Okay, so 3 things that a Christian must do. But before that, pwede ba tayong tumayo lahat? Let's all stand up. Stand up po tayo. And let's pray. Father God, we thank you for this morning sa mapag-aaralan namin yung umagang ito ng mga salita mo. Lord, anoint each one of us. Lord, anoint our ears, anoint our hearts, so that we can receive a rema from you, we can receive a word from you. Lord, bigyan mo kami ng teachable heart. Lord God, Lord, tanggalin mo yung pride, tanggalin mo yung sin sa puso namin so that we can receive a power, your love this morning. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin si Lord. Ayan. Ayun, hindi na lang full charge tong laptop ko. Ayan, so pag-aaralan natin ngayon, okay, wait lang, before tayo mag-start ulit. Sino dito ang may dalang notebook? Pakitaas. Pakitaas sa mga notebook at ballpen. Lord, pagpalain mo yung mga dalang notebook at nagte-take down notes dahil sila po ay pagpapalain mo. Amen. At sa mga magdadala pala ng notebook next Sunday, pagpalain mo din sila. Amen. 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 So ito po yung ini-establish natin sa church, So hindi po, siguro naman, alam ko namang matalino tayo lahat, no? Hindi, pero mas maganda pa rin yung sinusulat natin, yung natututunan natin, tama po ba? Amen. So next week, gusto ko, si Pastor siya ata ang preacher next week, no? So gusto ko sana makita, nagtuturuan na po tayo. So gusto ko next week, no? Makita ko lahat ng nakaupo dito sa congregation, nagte-take down notes. Amen po ba doon? Amen. Ayan, so totoo na to. So pag-aaralan natin today is Luke chapter 10. Buong Luke chapter 10. Buong chapter na yun. Luke chapter 10, it has 42 verses. Okay? So, pero hindi natin yun isa-isahin per verse. Okay? Para mas maintindihan natin yung buong chapter na yun, hatiin natin siya sa 3. Okay? Yung Luke chapter 10, hatiin natin sa 3. Which is, yung 3 yun yung pag-aaralan natin ngayon. Which is the 3 things a Christian must do. Okay? So, ang sabi po sa title, 3 things a Christian must do. Take note po ha. A Christian must do. Hindi po a pastor must do. Hindi a leader must do. So, ang gusto kong natin sa umagang ito, itong 3 to, hindi lang po ito trabaho ng pang-pastor. Hindi lang po ito trabaho ng pang-leader. Trabaho po, hindi siya trabaho, pero ito ang mga bagay na kaya natin gawin lahat. Amen. Ayun. So una, huwag na natin patagalin pa. First thing a Christian must do is we must win the lost. Sabihin niyo nga po, win the lost. Okay, Luke chapter 2. Luke chapter 10, sorry. Luke chapter 10 verse 2. Paki-flash po, verse 2. Ayan, verse 2 lang. Nababasa ba? Sige, basahin ko na lang. Verse 2. Okay, he released them with instructions. With these instructions. The harvest is huge, but there are not enough harvesters to bring it in. As you go, plead with the owner of the harvest to send out many more workers into the harvest fields. Paikliin natin, ano po ibig sabihin nun? Marami po ang i-harvest. Marami po ang i-harvest. Ang problema, konti ang i-harvest. Amen. Naniniwala po ba kayo na ilan ang attendance natin ngayon? Sabihin natin 100. 100 po. Sino dito naniniwala na aabot tayo ng 200?
Sino dito naniniwala abot tayo ng 300? Pero para umabot tayo doon, there's another level na kailangan tapakan ng workers. At kailangan din natin ng workers. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ni Lord ng worker. Sabi sa Matthew chapter 28 verse 19, hindi ko nabigay yun. Sabi doon, go and make disciples of all nations. Sino yung sinabihan ni Jesus dito? Go and make disciples of all nations. Tayong lahat yun. Hindi sinabi ni Jesus na, pastors, go and make disciples. Hindi sinabi ni Jesus na, oh, church leaders, go and make disciples. Hindi, ang kausap ni Jesus dito, tayong lahat. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Amen. Jesus instructed us to go out into the world and make disciples. Amen. And this command is not just for leaders and pastors, but for all of us. Amen. We are given the responsibility to share the gospel. Pero ang problema, ito po ang problema, church. Marami po ang takot mag-evangelize. Ayun. Ang sabi sa Luke dyan sa binasa natin kanina, the harvest is many, the harvest is full, marami pong i-harvest. Ang problema, yung mga Christian, duwag. Takot mag-evangelize. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Hindi tayo yun. Ay, nakakalungkot po, church. Ang nakakalungkot, even in this modern era, even in this modern technology, in the era of modern technology, marami pong churches ang ayaw makisali sa advance ng technology, ayaw po nila mag-live ng mga church, mga Sunday services nila. Bakit? Anong mga rason? Una, kulang daw sa technology. Pero ang totoo niyan, takot lang kasi silang mabash. Takot sila na, may mga nakakausap ako. At nakakalungkot kasi ayaw nila mag-live yung Sunday services nila kasi natatakot sila sa sasabihin ng ibang tao. Yes. True. Tama? Natatakot sila kasi alam niyo naman yan, uso sa Facebook yung iko-quote yung isang pastor, tapos mali. Takot yung mga pastors doon until now. May ang nakakalungkot doon, maraming pastors ang takot na mabash ng mga tao. Pero alam niyo po, one thing na tinuturo sa atin ni Lord, kapag ikaw ay pinipersecute, you are blessed. Amen. Kapag ikaw ay pinipersecute ng mga tao because sa pagsunod mo sa Panginoon, you are blessed. Amen. At isa pa sa mga problema, may mga nakakausap din ako. Marami ang nakakausap. O nakakausap din ako. Alam niyo po, takot sila mag-share ng mga live kasi yung makakakita ng share ng live nila, yung mga kainuman nila. Bakit? Kasi, natatakot sila sa sasabihin ng tao na, hoy, nag-share na siya ng live, parang kahapon lang, uminom tayo, kahapon lang. Wait! Natatakot sila sa sasabihin ng ibang tao kasi, yung makakakita ng share mong verse, yun yung kasama mong magsugal kahapon. Sabi mo sa katabi mo, awit. Come on! Diba? How can we win the lost kung habang winiwin natin sila ay kasama natin silang magkasala? Awit? How can we win the lost kung habang winiwin natin sila, din-disciple natin sila, ay kasama natin silang nagkakasala? Ito po ay nangyari nung high school ako. High school pa naman to, nung matagal na to. Habang nakikipag-inuman po ako, ini-evangelize ko yung Muslim. Meron akong kausap na Muslim. Kasi pa lang ako na parang bagong Christian pa lang ako, so hindi pa ako fully surrendered talaga. No? Kilala ni Ate Joy yun kasi nakilala niya yun. So, habang nag-iinuman kami, napag-usapan yung religion, kasi medyo may tama na, mga lasing na, napag-usapan yung religion, ang ending, nagdebate kaming dalawa, Muslim tapos Christian. Pero ano akong gusto ko sabihin? Ito pa, meron akong isang nakausap last week or 2 weeks ago. May tanong siya sa akin, and gusto kong share sa bawat isa. Ang tanong niya sa akin, okay lang ba? Meron kasi akong kaibigan, gusto niyang uminom.
kasi marami daw siyang problema, bigat yung problema niya. Ngayon gusto niya uminom. Kasama ko kasi gusto para makawala ng makalimot sa problema. Ang tanong niya, pwede po ba siyang samahang uminom? Kasi pakikisama. Tapos saka ko na lang siya sharean after. Sa tingin niyo pwede ba yun? Payag kayo? Halimbawa, Kuya Egoy, may lumapit sa'yo. Pwede talaga. Ano na ako, di gusto ko nang bumitaw. Tara, inom tayo kasi gusto ko makalimot. Tapos gusto niya, kasamahan mo siyang uminom. Sasamahan mo ba siya uminom, tapos saka mo siya shesheran? O ano pwede mong gawin? Ha? Ano pwede natin gawin? Sige po, any answers? Kumain na lang sa labas. Paano kung gusto niya talagang uminom? Kasi non-Christian siya eh. Ano gagawin natin? Share mo na, malay mo sa pag-share mo, doon mo siya doon niya maramdaman kung saan siya makakapit. Share mo na agad on the spot. Pwede yun, pwede yun. Baka malasing pa kayo Magdala pa siya pareho. sa... Baka naman pwede inuman muna bago sharean. Hindi, lasing na Hindi yun. pwede yun. Hindi ka na makapag-share sa Hindi ka na makapag-share kasi alam mo kasi para si Jesus talaga. Pero alam mo sabi ko, ang nasabi ko na lang sa kanya, alam mo, hindi ko na masabi pangalan. Sabi ko, nakalib pala tayo. Sabi ko, alam mo, pwede ka namang sumama, pero huwag kang makisama. Magkaiba kasi yung nakikisama sa nakikisama. Church, asa na siya? You can still preach the Word of God without drinking. You can still preach the Word of God without compromising. Kasi ang tawag doon compromise. You think that would work? Yung ganun nagko-compromise tayo? Pero hindi niya sinasabi ng Panginoon, you have to stand on your ground. Amen? Amen. So paano tayo makakauwi ng souls kung ikaw mismo yung nagiging dahilan para mapalayo sila sa church? Amen? So, first, ano yung first point natin? We must win the lost. So I'm going to share 4 things or 4 ways on how to win the lost. Number 1, bless the lost. Okay? So first step, hindi naman siya step, pero pwede siyang ways. Hindi naman siya step by step. Actually, step by step pala siya, sorry. So, first way on how to win the lost is to bless the lost. Okay? To bless, it means to speak well, to encourage, or to praise. Next slide po. Hindi pa yan. Wait lang. Hindi pa yan. To bless is to speak. Meron ba dyan? Wala? Di ba ata nabigay? So, to bless, ang ibig po sabihin, to bless the lost is to speak well, encourage, or to praise. Okay? Kasama po talaga sa pagbe-bless, sa pag-win ng disciples ang pagbe-bless. Taas ang kamay mga cell leaders. Okay? Maswerte po kayo kapag meron po kayong cell leader na bless ng bless sa inyo. Amen. Binibigyan ka ng coffee, ng lunch after cell group, no? May dinner pa after cell group. They want to bless you because they want to win you for Christ. Amen. Amen? In a way, magastos po talaga maging leader. In a way, magastos po talaga maging leader. Pero alam niyo po, for leaders, ito po yung sasabihin ko, ang gastos mo na yan, hindi yan expense. It's an investment. Amen. Hindi yan gastos, hindi ka nagtatapo ng pera. Kasi may pupuntahan yan. Amen. Amen. So church, no, I want you to, let's just, how do you call this? Appreciate our cell leaders. Kasi yung pinag-bless ng leader mo sa'yo, actually, pwede naman nang gawing ibang gastos sa ibang bagay, pero sa inyo pa ginagastos. Tama ba? So,
Yung pinamasahe niya papunta sa bahay mo. Yung pagod sa biyahe papunta sa bahay niyo, pwede naman niyang ipahinga yun. Tama? Nakakapagod kaya bumiyahe. Ang init, tapos traffic pa. Pero sinusuong yun ang leader mo para sa'yo. Amen. Tama? Because they love you and they want to draw near to you for Jesus. Okay? So another way to bless the lost is to encourage them. Okay? Sa mga panahon may problema ka, andyan si leader mo, handang damayan ka, pinipian ka kapag may problema ka, pero ang problema, ini-inbox zone lang natin si leader. Sinisin zone pa. Sabihin, tingnan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, kapatid, itigil mo na yan. Okay. Kaso minsan tayo yung nagsising sa mga leaders natin. Another thing to bless the lost, kung hindi man, sorry. Ayan. Another thing, hindi tayo magiging blessing kung imbis na encouragement ang lumalabas sa bibig mo, ay puro chismis ang buong bibig mo. Tama? Okay, ito po ay para sa lahat, no? Wala pong pinatapatamaan. Bakit? Kasi nagkataon na yung mga nakakausap kong churches o mga tropa ko kasi ibang churches, ito yung problema nila. Ang dami pong chismosa sa mga churches. Dumadami po yung spirito ng chismis. At yun ang kailangan natin i-cancel. Cancel yun sa church natin. Amen! Papayag po ba kayo, church leaders, papayag kayo meron dumating na newcomer. Tapos hindi na umattend. Pinalo up mo. Bakit hindi siya umattend? Bakit hindi siya umattend? Ang sabi niya, ayoko na pumunta doon kasi puro chismisan lang yung ginagawa. Yes, true. Nakarinig po ako ng ganyang feedback. Hindi naman dito sa church. Pero sa ibang church yun. Sa iba yan, sa iba. Papayag po kayo ganun yung feedback sa atin. Na imbis cell group yung ginagawa, imbis si Jesus yung pinag-uusapan, ibang tao yung pinag-uusapan. Awit, sabihin mo awit! Awit, grabe. No? So, church, do you want to know, alam niyo po ba kung paano mag-respond? Do you want to know how to respond kapag may taong nambubuhay ng chismis sa grupo mo? Do you want to know? Next slide po. Ito yung gusto kong i-share sa bawat isa. Gossip ends when it reaches an anointed person's ears. Kapag nakarating po ang chismis sa inyong mga tenga, if that is anointed, hindi na yun kakalat pa. Because mag-end na yun sa'yo. Amen po ba doon? Amen! Sabihin mo sa chismosang katabi mo, joke lang, wala akong narinig. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magbago na tayo. My prayer is that God will anoint our ears para kapag meron tayong narinig hanggang sa atin na lang. Amen? Amen. Hindi yung gagatong ka pa, ay oo nga, nakita ko yan nung nakaraan. May mga gatong tayo minsan eh, no? Ay oo nga, parang nakapansin ko nga yun. Parang... diba? May mga gatong pa tayo minsan. Pero if your ears are anointed, gossip will end. Amen po ba doon? Amen! And ito po, personally, alam niyo po personally, ang pinaka-red flag po sa akin, para sa akin lang po ayoko po sa mga taong masyadong madaldal in a sense na may mga sikreto siyang nailalabas. Tama? Naiintindihan ko, minsan kapag full of emotions tayo, may mga lumalabas na sikreto. Pero hindi ko nagugustuhan yung sadya. Yung sinasadya niyang sirain ka. Iba kasi yung nadulas lang eh. Iba, para sa akin parang tolerable pa yun kasi nadulas lang, nadala lang ng emosyon. Pero iba yung sinadya. Yung sinadya kang siraan at pagchismisan. No? Saan na siya? Ayun. So, konting testimony lang nangyari ito ay mga months ago lang. Naranasan ko po yun. Meron akong sobrang close na friend. So, meron kaming sikreto sa isa't isa, kami dalawa na nakakalam. Until such time na nagkaroon kami ng misunderstanding.
hindi na ako mag... Nagkaroon kami ng misunderstanding. So, syempre, as friends, no, may alam mo yun, close friend kayo, may mga bagay na kayong dalawa na nakaalam. Ngayon, nung nagkaroon kami ng misunderstanding, ang hindi ko nagustuhan sa kanya, lahat ng sikreto namin, nilabas niya. Sinadya niyang ilabas. Bakit? Kasi galit siya sa akin. Tama? Ako po, nung time na yun, wala akong sinasabi. Kasi I respect yung naging samahan namin. At ako, habang nire-respeto ko siya, at habang pinoprotektahan ko din siya sa mga alam ko about sa kanya, hindi ko alam, siya pala, sinisiraan na ako. Tama? Pinagkakalat po niya, kasi alam niyo pinagkakalat niya? Pinagkakalat niya na sobrang gwapo ko. Wala kasi sinasabi ko eh. Joke lang. So to cut the story short, alam niyo po, sinong nasira? Hindi po ako. Siya po ang nasira. Bakit? Yung mga pinagsabihan niya ng chismis, sinabi sa akin, tapos ang ending, yung mga chinismis niya, siya ngayon ang pinagchismisan. Back to you. Ako wala akong sinasabi kahit isa. Alam nila yun, wala akong sinasabi. Kung sinasabi sa akin, oh, ganito daw yung sinabi niya ganito. Okay. Diba? Pero ang ending, yung mga sinabi niya ng chismis, siya ngayon yung pinagchismisan. Bumalik sa kanya ngayon. Ano pong gusto kong sabihin? Let God be your avenger. Sa mga panahon po na sa'yo may naninira sa'yo, nagpo-persecute sa'yo, hindi niyo po kailangan gumante. Sabi po sa Bible, I think sa Corinthians, hindi ko lang nahanap, sorry. Sa Corinthians, let God be your avenger. Si Lord po ang gagante para sa'yo. Amen? Kaya church, please, i-cancel natin itong, kung may cancel culture man, ito yung i-cancel natin. Amen? Imbis sa chismis ang ilabas, si Jesus ang ilabas. Amen? And, ito po yung isang natutunan ko din based sa experience na to. Nung ako po ay tinouch ni Lord, yung heart ko, dumating sa point that nung nag-pray ako, Lord, may nangyari sa akin, ganyan. And then, God touched my heart. Inalis ni Lord yung galit. Nagkaroon po ng sudden change sa heart ko. Yung galit, napalitan ng awa. Bakit? Kasi nung napalitan ni Lord ng galit, ni Lord yung galit ng love ni Lord, doon ko po nakita yung isang bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Usually, nakikita natin sa kanila yung pagiging chismosa. But when God touched my heart, I saw something beyond that. Nakita ko kung gaano siya ka-bitter. Nakita ko yung bitterness sa heart niya. Nakita ko kung gaano siya kalungkot. Again, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung puro bitterness yung nasa heart mo, yun din ang lalabas. Kaya kung puro bitterness yung nasa heart mo, ano lalabas sa bibig mo? Puro galit. Alam niyo ba si Michael, ganito, ganyan. Alam niyo ba si Joshua, ganito, ganyan. Bakit? Kasi may bitterness sa heart mo. But, salamat. Nagdadrag ka, pababa ng emotions mo, and you are dragging people down with you. Amen. And nung binago yung heart ni Lord yung heart ko, doon ko nakita na even yung mga chismosa, they need Jesus. Kasi may bitterness sa heart nila eh. Merong lungkot sa heart nila. Yung galit na palitan ng awa. And at that time, talagang nagkaroon ng sudden change sa heart ko. Pinag-pray ko yung mga taong yun. Na Lord, kung ano man yung bitterness na meron sa heart nila, Lord, tanggalin mo po yun. Kung ano man yung lungkot na nasa heart nila, Lord, tanggalin mo po yun. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gusto mo ipag-pray kita? Amen? So bakit ko sinasabi to cut the story short, kahit kailan hindi nakaka-bless ang chismis. Amen! Amen po ba doon? Amen! Nawala na. Nawala ako. Ayun. So if you want to start to win the lost,
or win souls, speak life. Sabihin niyo nga po, speak life. Speak life. Amen? So, imbis na paninira yung lumalabas sa bibig natin, why not you preach the word of God? Amen? Amen. Why not you speak the gospel? Amen mo ba doon? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mag-preach na tayo ng gospel. Mag-preach na tayo ng gospel. Amen. So, what is the first way to win the lost? Number 1? Bless the lost. Number 2, fellowship with them. Okay? Fellowship with them. First, learn to win the lost over as your friend rather than preach to them at every opportunity. Okay, ulitin ko po. First, learn to win the lost as your friend rather than preach to them at every opportunity. Before po, usong-uso dati, yung kapag nagpipreach ka, yung nag-evangelize ka, meron kang dalang Bible, tapos bubuksan mo yung Bible, tapos kapatid, ito po yung sinasabi sa Bible, ganito, magbago ka na ganyan. Pero alam niyo po, habang as we go along, nagbabago po yung thinking ng mga tao. Ang pag-evangelize hindi na po based sa kung ano nakikita nila sa Bible. Ang evangelism, what's the most effective evangelism? Hindi yung nakikita nila sa Bible, kundi yung nakikita nila sa tao na nagpipreach. Fruits, you will know them by their fruits. Aanhin mo yung puro Bible verse ang post mo sa Facebook kung wala namang pagbabago sa ugali mo. Amen. So, let's work out first yung sarili natin rather than yung post. Alam niyo po kung magkakaroon ng rapture, baka masama yung Facebook mo kaysa sa'yo. Kasi yun yung puro word of God. Di ba? Di ba? Pero, ang prayer ko para sa church natin is that tayo po ay applier or nag-a-apply. Ina-apply natin sa buhay natin yung Word of God. Amen po ba doon? Amen. Amen. So, one of the best ways to fellowship with them is home cell group. Why? Bakit sobrang effective ng home cell group? Bakit? Kasi sa bahay hindi ka makakapagsinungaling. Bakit? Kasi pwede dito sa church sobrang sipag mo, pero sa bahay hindi ka mautusan. Tama? Pwede dito, sobrang sipag mo, nagawalis ka pa, naglilinis ka pa ng CR. No, pero pag nasa bahay ka, hindi ka mautusan. Dito sa church, naglilinis ka ng CR, sa bahay hindi ka naman naglilinis. Di ba? Kaya sobrang effective po ng home cell group. Why? Kasi yung mga bagay na hindi nakikita in the church, nakikita ni leader at nagagawa natin ng paraan. Amen po ba doon? Amen. So first way, ano yung first way ulit to win the lost? Bless the lost. Second, and third, meet their needs. Meet their needs. Okay, everyone has practical needs and we must do our best to meet them. Okay? Isa po sa mga mantra na tinuro sa amin sa City Harvest, isa sa mga tinuro sa amin doon sa SOD is that find the need and meet it, find the hurt and heal it. Meron po doon, slides natin. Find a need and meet it. Find a hurt and heal it. Meron po ba? Wala? Sige. So ulitin ko po para ma-take down natin. Find a need and meet it. Find a hurt and heal it. Effective naman yung nag-preach tayo ng word, nag-share tayo ng word. Pero yun po yung mas effective, yung nami-meet natin yung needs nila. Amen, natutulungan natin sila sa mga problema nila. There's practical solutions na offer na natin sa kanila. At yun yung mga ginawa ng mga disciples si Jesus before. Paki-flash niya po, James chapter 2 verse 15 to 17. Meron ba dyan? Ano po meron? Ayun, sige, nababasa ba? Sige, pakibasa nga po. 1, 2, 3, go! If one of you says to them, "Go in peace," you are one another friend, but does not go among yourselves, what good? So ano yung sabihin nun? So ito po yung isa sa mga na-appreciate ko sa mga pastor natin. And I'm sure kayo rin naranasan nyo. Pag may sakit kayo, andyan ang anointed, beautiful pastor's wife natin, nurse, may libreng check-up ka na.
may libreng gamot ka pa. Amen? Kapag nasa ospital ka, dadalawi ka pa sa ospital. Di ba? Kapag, huwag naman sana, pero nung namatayan yung iba, nagkaroon ka ng libreng funeral service. No? Yung business ng mga nandito, sobrang sinusuportahan. Kaya po kung gusto niyo itong damit na to, 450 lang po ito, ito po ay gawa ng ating mga church members. Pakipihan lang po si Vincent at si Kuya Big. Talaga sinuot ko ito, para doon no? Ayan. So, this is how you bless people. That is how you bless people. Hindi lang yung nagpipreach ka ng Word of God, but you also meet their needs. Kailangan makita din yung suporta mo sa kanila. Amen! One of the greatest things in life is not just you receiving your answered prayers, but also you being an answered prayer to others. Paki-flash nga po yun. Sabi po doon, ulitin ko, one of the greatest things in life is not just you receiving answered prayers, but also you being an answered prayer to others. Masarap po sa feeling kapag yung mga pinipapray natin ay nare-receive natin. Tama? Pero yun po, mas masarap sa feeling kapag sinabihan ka ng, alam mo, salamat sa buhay mo kasi ginamit ka ng Lord para i-bless ako. Tama? Naging answered prayer ka sa ibang tao. Amen? So aside from practical solutions, no, we must also try our utmost to move in the power of the supernatural to offer divine solutions. Ano po yung ibig sabihin nun? Pray for them. Another way to meet their needs is to pray for them. Okay? So hindi lang po, okay naman yun, nagbibigay tayo ng tulong, pera, time, effort. Pero alam niyo po, isa din sa mga nakakatulong sa atin, sa kanila to meet their needs, is to pray for them. Ito po, isang testimony din, nangyari po sa amin ito years ago. Meron po akong kaibigan, meron silang problema sa church nila. So nag-meet kami sa isang milk tea shop. Yung milk tea shop, di ba may mga upuan sa labas? So doon kami. So order kami ng milk tea, ganyan-ganyan. Tapos nag-share na siya ng problema nila sa church nila. So syempre, iyak-iyak siya, gano'n. Hindi ko na kaya, ganyan-ganyan. Tapos, anong usual na gagawin natin? Anong usual na gagawin natin? Comfort, bibigyan ng advice, kakain, tapos uwi na. Yan ba yun? Pero ano po, ako po kasi yung tipo ng tao na ayoko yung takaw ng attention sa mga tao. So gusto ko kapag nagpapray ako, yung kami lang. Eh siya, yung tipo ng wala siyang pakialam kahit nakikita siya nagpapray ng ibang tao. So ang ginawa niya, Paul, let's pray. Naku, alam ko na to. So ginawa namin, nag-pray siya. Nag-pray kami, pinag-pray ko siya. Sabi ko, Lord, kilala mo ako, hindi ako yung talagang skandaloso sa prayer. Pero alam niyo po, sumunod pa rin ako sa Lord, pinag-pray ko siya. Ang nangyari po noon, sobrang nag-move si Holy Spirit. Imagine po nasaan kami, nasa upuan kami ng labas ng milk tea shop. Imagine dahil lang sa pagsunod, pinag-pray namin yung isa't isa. Ay, promise, bumaba po yung presence si Holy Spirit, nagtatatangs na po kami dun sa labas ng milk tea shop. Napuspos kami dun sa labas. Imagine nyo na lang po, imagine naglalakad kayo sa daan, tapos may nakasalubong kayo nakaupo dito, nagpa-pray, nagtatangs. Ganun yung nangyari sa amin nun. Pero nung time na yun, wala na akong pakialam kasi andun na kami sa peak ng prayer. And andun na kami sa point na wala kami pakialam sa sasabihin ng ibang tao, basta we must pray for each other. Alam niyo ba ang gusto kong sabihin? Wala pong pinipiling lugar ang pagbaba ng presence ng Panginoon. Amen? So, ang isa rin pong bagay na gusto kong share sa inyo, naranasan niyo na po ba yung merong gustong magpa-pray sa inyo? Halimbawa, Daniel, pag-pray mo naman ako kasi may sakit ako, ganyan. Ano yung usual na sagot natin? Ba't ako? Ano ba? Nahiya ako. Ano ba? Halimbawa, hindi na lang sasabihin, i-message ka. Bawa, Love, pag-pray mo naman ako, chinat ka. Love, pag-pray mo naman ako kasi,
iniwan ako ni ganito, ganyan, tapos kinuha ko ng pera, ganyan, ganyan. Ano yung siya sasabihin natin? Pwedeng sin, pwedeng, o sige, magpe-pray kita. Pero ang ending, hindi naman natin nagpe-pray. Tama? May mga times, aminin natin, may mga times na sinasabi natin, ipagpe-pray natin sila pero hindi natin nagpe-pray. Tama? Pero isa po sa natutunan ko, doon sa experience ko na yun, kapag po merong nag-ask sa inyo to pray for them on the spot. Huwag mo nang ipagpamamaya, huwag mo nang ipagmamayang gabi pag uwi ko na lang. Mamayang gabi pag isasama na lang kita sa devotion ko. Isasama na lang kita sa prayer ko. No, pag na may nagpa-pray sa'yo, ipag-pray mo na on the spot. You will never know how God will move. Imagine niyo po kung yung prayer na ginawa namin sa beauty shop, alam mo, mamaya na mag-pray kasi nahihiya ako. Nasa public tayo, magpapray tayo, ganyan. Imagine kung hindi namin ginawa yun. Hindi mag-move si Lord sa buhay namin dalawa. Amen. So, I encourage everyone, kapag may nagpa-pray sa inyo, meet their needs on the spot. Pray for them. Amen? So, right at that moment, ipag-pray mo na. You will never know how God will move through your prayer. Amen? Okay, likat tayo. Ano yung tatlo? First, bless the lost. Pangalawa, fellowship with them. Pangatlo, meet their needs. And last, kapag nagawa mo na yung unang tatlo, that will be the best time to, fourth step, preach the gospel. Okay, why? Bakit huli preach the gospel? Okay? Bakit? Kasi, mas maiintindihan nila yung love ni Lord kasi naranasan na nila through you. Tama? According sa, merong Greek word na tinatawag na ginosko. Ginosko, it's a Greek word which means to learn, to know, to know or come to know, get a knowledge of perceive, feel, or to become known. Ang sinasabi po dito, itong ginosko, ginamit po ito noong time na sa verse na you must know God. So for us to know God, hindi yung know na kakilala ko si Jesus. Pangalan ni Jesus, Elohim, Shaddai, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. No, hindi yun yung know na sinasabi niya, you have to know God. Yung know na yun, it's a Greek word, ginosko, means to learn, to know, at kung ipalalagay natin, yung know na sinasabi dyan is experiential. So pag sinabing ginosko, you have to experience Jesus for you to know Him. Hindi lang alam mo siya sa pangalan. Hindi lang alam mo siya kasi pinag-aaralan niyo sa Sunday. Pero alam mo siya, kilala mo siya because you have experienced Jesus. Amen. Amen. Naranasan mo yung miracle. Naranasan mo yung provision. Amen. Only then, only by then, na na-experience mo si Jesus, you will know that He is God. Nagkaroon ka ng provision, you know that He is the Jehovah Jireh. Tama? Nagkaroon ka ng sakit, pinagaling ka ni Lord. You will know that He is the Jehovah Rapha. He is the healer. So you will know God deeply if you experience Him. Amen. Ooh. Okay. First, what is the first thing that a Christian must do? We must win the lost. Ano yung apat na ways paano win the lost? Number one? Bless the lost. Next? Fellowship with them. Next? Meet their needs. Next? Okay. So second thing that a Christian must do is we must be a good neighbor. Sabi mo sa katabi mo, good neighbor. Okay? Matatagpuan po ang verse natin sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Di natin siya babasahin, medyo mahaba siya. Pero, being a good neighbor requires us to show love and compassion to everyone. Okay, pag sinabi natin good neighbor, meron ba dyan? Wala. Wala. Wala ka. So, pag sinabi natin good neighbor, being a good neighbor requires us to show love and compassion to everyone. Take note, everyone. Pakisabi sa katabi mo, everyone. Magiging mabait ka, hindi lang sa mabait sa'yo, kundi pati sa nangaaway sa'yo. Lord, grabe naman yun.
Inaaway na niya ako tapos magiging mabait pa ako sa kanya. Parang ang hirap nun. Lord, inaman niya ako eh. Tapos anuhin ko pa siya. Gusto ko pa siya anuhin. Tapos sabi mo. Pero ang gusto ko ni Lord na gawin natin, let us be a good neighbor. Amen. Amen? Yung nandun po sa Luke chapter 10 verse 25 to 37, ito po yung kwento na kung saan merong isang lalaki naglalakad. Habang naglalakad siya, ninakawan siya, binugbog, at iniwan sa daan na nag-aagaw buhay. Okay, gusto ko imagine niyo to. May isang lalaki, naglalakad, ninakawan, binugbog, iniwan sa kalsada na nag-aagaw buhay. Ngayon, may dumaan, may tatlong taong dumaan. Ang unang taong dumaan is priest. Pasabihin nyo nga priest. So, dumaan yung priest. Nakita siya ng priest, nag-aagaw buhay sa daan. Ano pong ginawa ng priest? Alam niyo po yung kwento? Anong ginawa ng priest? Dinaanan lang. Okay? So, ako yung priest. May nag-aagaw buhay. Okay. Dinaanan lang siya. Partida priest yun. May pangalawang lalaking dumaan. Ang pangalawang dumaan is a Levite. You say Levite. Levite. So Levite, may dumaan Levite. So nakita naman siya. Ay, duguan. Okay. Dinaanan lang ulit siya. Pangatlong dumaan is a Samaritan. Nung may dumaan Samaritan, nakita siya, duguan, nag-aagaw buhay. Alam niyo mo ginawa ng Samaritan? Tinulungan siya, ginamot, dinimis yung sugat, binentahan. Bakit sobrang, ito po yung gusto kong maiwan sa inyo. Bakit sobrang big deal nung tatlong yun? Una, bakit sobrang big deal na dinaanan lang ng priest? Kailangan mo ma-explain, priest yun. Di ba kung sinabi natin priest, we expect them to help. Priest yun eh. Di ba pag in-expect natin sa kanila, kapag may nakita silang someone that needs help, tutulungan talaga. Pero again, hindi natin tulungan. Yun. So, is it a big thing? Yes. Bakit? Kasi ang daming ganyan even sa panahon natin. Leader ka ng simbahan, life group leader ka, you've been anointed by God, and yet, sobrang indifferent mo sa mga tao nanghihingi ng tulong sa'yo. Sadly, may mga tao na nagsasabi na, ay, hayaan mo na siya, malaki na yan. No? Hayaan mo na yan, tandaan na yan, tapos. Di ba? So, eto po, may i-share din akong isang testimony. Magkakaroon pa ako ng konti, no? Pero wala akong ano. So, dumating sa panahon na dumating yung time na na-depressed din ako. Talagang malungkot ako, sad boy ako, ganyan. talagang na-depressed ako, ganyan. And then, may sinabihan ako ng problema ko, ganyan. Tapos, alam niyo po ang sabi, isa po sa mga salitang, masasakit na salita na na-receive ko as a person. Hindi po yung mga, ang pangit mo, walang pupuntahan, hindi yun. Ang pinakamasakit po sa akin na narinig ko sa buhay ko, kaya na ni Paolo yan. He's strong and matured enough. He doesn't need help. Narinig ko talaga to. Hindi na niya kailangan ng tulong. Tandaan na niya, tapos, matured na siya. He's strong enough. Gusto mo yun? Diba? Pero, bakit siya masakit para sa akin? Kasi at that time, I really needed help. And yet, no one lended a hand for me. Oh. Thinking, kasi ang thinking ng mga tao, kaya na ni Paolo yan kasi he's strong enough. Di ba, naglalabas na ako sa mga loob. Pero wala na to. Nakaraan na to. So, because people think that I was strong and matured enough. Pero alam niyo po, because of the grace of God, syempre kinaya ko naman talaga. Amen po ba doon? So, salamat po sa grace ni Lord. Pero, hindi po kasi lahat ng tao katulad ko, nakakayanin mag-isa. There are people out there na hindi lahat sobrang strong at kailangan ng tulong. Amen? Hindi po sa lahat ng panahon malakas tayo. Amen. Darating din yung time na mapapagod ka at kakailanganin mo ng tulong. Amen. And there are a lot of people out there na hindi lang halata pero they need help. Sabi mo sa katabi mo, they need you. We need you. Hindi po sa lahat ng panahon, alam niyo po yun,
huwag na natin hintayin na may makita tayo nakahandusay dyan bago natin tulungan. Alam mo po, sabi sa psychology, malalaman mo na sobrang lungkot ng isang tao kapag hindi siya mukhang malungkot. Pero kapag sobrang saya niya. Bakit? Kasi yung lungkot na pinagdadaanan niya, pinagtatakpan niya at tinatakpan niya ng saya on the outside. Tama po ba? And isa din sa may kakilala din kasi akong professor sa psychology. May isang estudyante kami na nagpakamatay. Pero hindi namin sobrang unexpected kasi hindi namin siya akalain na kaya niya magpakamatay. So inimbestigahan namin, matagal na pala siyang suicidal. Pero walang nakapansin. Bakit? Kasi masiyahin siya. At isa sa natutunan ko doon sa professor na yun, malalaman mo, kasi wala naman to, hindi, not at all times. Malalaman mo that a person is suicidal kapag all of a sudden, bigla na lang siya naging masaya. Alam niyo yun, bigla nagbago yung mood niya. Kinabukasan, alam mo, Julie, lagi mong tandaan na mahal kita, ganyan. Tapos sobrang saya niya. Tapos binibigay na niya yung mga gamit niya sa ibang tao. Bakit? Kasi naghahanda siya. Tapos all of a sudden, bigla siya naging masayahin. At those moments, wala makakapansin na i-end na niya yung buhay niya. Ano pong gusto kong sabihin? Our face, ang mga tao, marami tayong maskara. Tama? Sa mga tropa natin, may mga circle of friends tayo, magsusuot tayo ng maskara na sobrang masaya tayo. Kapag nasa bahay tayo, may sarili tayong maskara sa bahay, ikaw yung masungit, ikaw yung provider, ikaw yung strong. Pagdating sa church, ikaw yung masiyahin, masaya na maskara. Pero pag ikaw na lang sa kwarto mag-isa, huhubalin mo yung maskara mo. Ano yung makikita mo sa salamin? Ano yung mukha na makikita mo na hindi nakikita ng mga tao? And as Christians, yun yung kailangan natin makita. Hindi yung maskara, but the face behind the mask. We must be discerning kung ano yung nararamdaman ng mga members natin. Amen. Hindi porket mukhang masaya, ay masaya talaga yan. Kailangan minsan may nakausap ako, sobrang saya niya, tapos all of a sudden, kumusta ka? Bigla siya umiyak. Sabi niya, wala kasi namamusta sa akin. Imagine bago ko siya kamustahin, sobrang saya niya. Tapos nung kinamusta ko siya, bigla siya gumagulgul sa iyak. May mga taong ganon, tinatago yung lungkot. So we must be a good neighbor. Sabi mo sa katabi mo, be a good neighbor. Don't be harsh on other people kasi hindi mo alam yung pinagdadaanan mo niya. Amen? Ayan. So, again, next character. Bakit sobrang big deal ng Samaritan na character? Bakit? Because that time, sobrang big deal ng Samaritan sa story. Bakit yung Samaritan yung tumulong sa lalaki at hindi yung priest tsaka yung Levite? Pag sinabi yung Samaritan, ang ibig sabihin ng Samaritan ay bad, masama, mamamatay tao. So pag sinabi natin Samaritan, masamang tao agad yun. Okay? Kaya nga ang sinabing Good Samaritan, bakit yun yung term, Good Samaritan? It's ironic kasi ang salitang Samaritan ay bad, tapos ang adjective niya ay good. Kaya siya Good Samaritan. Ngayon, nung tumulong yung Samaritan, sobrang big deal na ito. Bakit? Kasi may mga panahon na yung inaakala mo tutulong sa'yo ay wala na, hindi mo na mahanap. Pero ang hindi mo inaakala tutulong sa'yo, yun yung tutulong sa'yo. So let us be not just the priest, not the Levite, but be the Samaritan for other people. Amen? Na yung hindi nila akalain na yung mga taong akala nila tutulong sa kanila, mawawala. Pero ikaw yung nandyan at handa silang saluin. Amen po ba doon? Amen! Palabas na tayo. Ayan. So, you don't need a social status or you don't need any other means to be a good neighbor. All you need is a good heart. Amen? Minsan, yung mga tao na-expect natin na tutulong sa'yo, wala na sila. Alam mo, sa isang movie na napanood ko, in your darkest days, even your shadow will abandon you. Ay, paulit lang. So you don't need a social status or any other means
is to be a good neighbor? All you need is a good heart. Okay? So minsan kung sino pa yung least expected mong tao, sila pa yung tutulong sa'yo. So anong gusto ko sabihin? You don't need to be a priest. You don't need to be a pastor. You don't need to be a leader to bless other people. All you need to do is to be a good neighbor. Sabi mo sa katabi mo, be a good neighbor. Be a good neighbor. Okay? And to be a good neighbor, it means kaya mo siyang patawarin. Ito yung pinakamahirap. Kaya mo siyang patawarin kahit sobrang sama at hindi maganda yung ginawa niya sa'yo. Sabi ni Jesus, you have to love your Neighbor. At yung sa verse, ano sinabi ni Jesus doon? You have to love your enemies. You have to pray for your enemies. Bakit, Lord? Bakit ko yung magpipray yun? Eh, ang diba? In-itemize mo na, Lord, ito yung ginawa niya sa akin, ito, kasi pagpipray ko. Nilistahan ka ba, ano? Yun ang mahirap sa atin, naglilista tayo ng mali ng iba. Pero yung sarili mong mali, hindi mo nililista. Tama? So, church, it's okay. No, what you're feeling is valid. Tama naman. Okay lang yun. Magalit ka kasi nasaktan ka eh. Naiintindihan kita dyan. Pero after, at the end of the day, ang tinetest ng Lord sa atin is yung ability to forgive. Amen? Ano pong gusto ko sabihin? Next slide. Ito pong na-realize ko. Pakibasa nga. 1, 2, 3, go. Unforgiveness hinders you from reaching your destiny and blocks the blessing from coming into your life. Unforgiveness hinders you from reaching your destiny and blocks the blessing from coming into your life. Isang malaking bara ang unforgiveness. Amen. Our motivation to love and to be forgiving comes from our revelation of God's love. Kung totoo po na naranasan nyo ang love ni Jesus, kaya nyo rin pong magpatawad. Amen. Bakit? Kasi marirealize mo na ako nga, ganito yung nagawa ko pero pinatawad ako ni Lord. Bakit ako hindi ko kaya magpatawad? Amen? So, yun. So when you truly experience God's amazing love, we are able to extend the same love and forgiveness that God has given to others, to us. Diba? Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, magpatawad ka na. Magpatawad ka na. Balikan po tayo sa slide na unforgiveness hinders. Ito po yung isa sa mga natutunan ko. Another testimony. So, magpapakatotoo na ako, no? Dumating din yun po yung time na meron akong isang tao na hindi ko mapatawad. So, it took me almost 2 years to forgive that person. Parang 1.5 years. Hinabol yung list. 1.5 years to forgive that person. Bakit? Kasi, Lord, dami yung ginawa sa akin, ganito, ganyan. Alam niyo po, na-realize ko, unforgiveness hinders your blessing. Nung binago ni Lord yung heart ko, pinatawad ko yung tao na yun, ito po gusto kong i-testify. First time ko magta-testify. Hindi ako nagta-testify masyado, no? Pero ito po yung testify ko. Kaya ako nasabi that unforgiveness is malaking bara. The moment that I forgave that person, alam niyo po, sunod-sunod yung blessing na dumating sa akin. Alam niyo po, isi-share ko na din. Hindi ko siya masyadong sinishare kasi hindi mo talaga pala share. Pero alam niyo po, nung nag-release ako ng forgiveness, again, marami pong blessings na dumating. Isa po doon, at dinedeclare ko sa bawat isa na mag-flow ito. Alam niyo po yung income ko last year, nag-times 3 ngayong taon. April pa lang. Diba? Kanino kaya yun? Diba? So the moment that I release forgiveness, yun lang pala yung bara sa blessing ni Lord para sa akin. Nung nag-release ako ng forgiveness, hindi ko po alam, hindi ko po aakalain na pwede pala yun. Yung income ko last year, nag-times 3 this year, April pa lang. Wala pa sa kalahati ng taon, pero grabe yung blessings ni Lord na dumating sa akin at sa amin, sa family namin. Amen.
So, ano gusto kong sabihin? Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magpatawad ka na. Palakpakan ko natin si Lord. Okay, last na! last na daw. Okay, ano yung first two things that a Christian must do? First, we must win the lost. Ano yung 4 ways to win the lost? That's the lost. Fellowship with them. Meet their needs. Preach the gospel. Ano yung second thing that a Christian must do? Be a good neighbor. And last, dito na po tayo magtatapos. Third thing that a Christian must do is, we must worship Jesus. Amen? We must worship Jesus. Ito mong story na tayo matatagpuan sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Bakit mo sobrang mahalaga ang worship, ang pag-worship kay Jesus? Because, next slide, worship is at the heart of everything that we do. Kaya po tayo nandito sa church, kaya nagsiserve sa ministry. Bakit? Because we want to worship God. Bakit ka nagsiserve dito kahit wala namang bayad din pag-ministry? Bakit? Because you want to worship God. Bakit ka nagsiserve sa ushers? Ngiti ka ng ngiti, pero hindi ka naman nginginitian pabalik. Minsan, pinapaupo mo dito, gusto dito. Bakit ka nagsiserve? Because you want to worship God. Worship is at the heart of everything that we do. And worship is our purpose as a Christian. Ito po yung una at pinaka-basic na dapat ginagawa natin as a Christian. Amen. When we say worship, marami pong ways to worship God. We sing, we give, we bless other people. Pero ang isa po na gusto kong ituro sa bawat isa, as a worship pastor, yung worship mo kapag ikaw na lang mag-isa. Amen. Sobrang powerful nun. Yung prayer mo na ginagawa tuwing Sunday, ginagawa mo rin ba siya kapag ikaw na lang mag-isa? Yung worship na ginagawa mo dito sa church, nagtataas-taas ka ng kamay, no? Kumakanta-kanta ka kahit wala ka sa tono. Nakikita ni Lord yun. Pero, ginagawa mo rin ba siya kapag ikaw na lang mag-isa? Alam mo po, napatunayan ko, based on my experience, your personal worship is very powerful for your life. Bakit po? Sa mga panahon na manghihina ka, your worship will renew your strength. Amen? Amen. Kaya po, yung mga taong sobrang ginaji mag-worship, na talagang sayaw ng sayaw, no? Kung taas ang kamay, kahit baskil na, kahit naghalo na yung luha, sipon, uhog, naway, sige pa rin ang kanta. Bakit? Because they love Jesus. Amen. That is how they love Jesus. Amen. So, I pray na yung church natin, Shekinah Glory Global Ministries, we will produce worshipers, hindi lang members, but this church will produce worshipers, not just members, not just disciples, not just leaders, but worshipers. Tumayo po tayong lahat. And worship, church, ang gusto kong i-share din, worship, it starts with one thing. Worship starts with letter S. Alam niyo kung ano yan? Worship starts with surrender. Nakakapag-worship ka lang sa Panginoon freely, 100% fully. Kapag lahat ng bagahe mo ay kaya mong bitawan sa harap ng Panginoon. Amen. Amen. Yung mga binanggit ko kanina, spirit ng anxiety, depression, chismis, ano pa yung mga binanggit ko kanina, unforgiveness. Ilan lang yon sa mga bagahe na dala-dala natin as a person. But you know what? Worship, it starts with surrender. Amen. Kung gusto mo na fully maintindihan at ma-experience Jesus, you must surrender everything. Amen. Yung lahat ng bagahe mo, ibababa mo. Amen. Lahat ng bagahe mo, ibababa mo sa harapan ng Panginoon. Why? Because God wants you to be free. Amen. And I pray, let us close our eyes. There are some people here, hindi mo man sabihin, but God knows what's inside your heart. Yes.
people here na merong mga broken hearts, pero tinatago sa smiling faces. There are people here who have broken hearts, pero tinatago sa mga gandang ngiti, sa magagandang damit. There are people here na meron galit na tinatago sa puso mo, and God wants to tell you, anak, you have been holding on to that feeling for a long time ago. You must surrender it. Amen. You know, sin hinders us from the blessing of the Lord. And God is telling you, nak, it's time. Kailangan mo nang bitawan yan. So if that's you, if tingin mo, you need to surrender something, I encourage everyone, pumunta dito sa harap. It takes courage, pero God will meet you. God will free you. Come on, if you need to pray for something, meron kang prayer, meron kang gustong i-release sa'yo, pumunta ka dito sa harap and God will meet you. Jesus will meet you today.